Ano na naman kaya ang paliwanag ni Auntie Claire dito matapos sabihin nilang iwasan ang magandang Christmas party bilang pakikiramay sa kababayang nasalanta ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Kailangan simple lang daw. Pero nabalitaan po natin na ang simpleng Pasko kasama ang Blackpink sa palasyo. Magkano kaya bayad dyan? Nako, marami na namang magagalit dito. Sa balita po ha, sabi dito, simpleng Pasko kasama ang Blackpink sa palasyo. Nakaraan, balita ko, Duran-Duran. Ngayon, Blackpink na naman. Umapila si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan. Ito yung sabi nakaraan ha, ng pamahalaan na iwasan ang magarbong Christmas party bilang pakikiramay sa mga kababayang nasalanta ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Ito ang sabi ni Auntie Claire. Ang sabi po ni Auntie Claire, layunin ng panawagan ng Pangulo na ipakita ang malasakit at pakikiisa ng administrasyon sa mga Pilipinong patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot ng mga bagyo at lindol. Oh, ang galing talaga ang tamis nyo magsalita talaga ha. Ngunit sa gitna ng panawagang ito, para sa simpleng Pasko, may pasabog si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos ibahagi ang impormasyong imbitado umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. Tapos sasabihin na naman ng iba dyan, kasi hirap na silang ipagtanggol, di ba? Ang sasabihin lang nila, eto, alam na natin yung galawan nila. Inggit lang kayo. Kayo mismo, di ba, nabudol na rin? Siyempre, sinabi na nila na simple. Pero, mas matatawag ba nating simple? Ang tibay talaga, no? Sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules, November 5, binira ni Barsaga ang umano'y hindi tugmang sitwasyon. Simpleng handaan lang ang LGU sa Pasko. Tapos si Marcos may Blackpink sa Malacanang. Dagdag pa niya, wala talagang pag-asa ang Pilipinas. Ayon sa mga ulat, natatakdang bumalik ng Pilipinas ang Blackpink sa November 22 to 23 para sa kanilang deadline world tour. Dahilan para lalo pang umigting ang espekulasyon. Habang nanawagan si Pangulong Marcos Jr. ng simpleng pagdiriwang, marami ang nagtatanong kung magiging simple rin nga ba ang Christmas party ng Malacanang kung may Blackpink sa line-up. Ay sa bagay, hindi naman natin masasabing nagsisinungaling sila or kasi wala namang sinabi na kasama ang Malacanang doon sa sinasabing dapat simple lang ang selebrasyon sa Pasko. Hindi naman sinabi ni Auntie Claire na kasama kami. Yung ibang tanggapan ng pamahalaan kailangan simple lang. Pero ang palasyo, party-party na naman. Ako po, ano kayong masasabi niyo po dito? Ang taong bayan, ewan ko lang kung okay lang sa inyo kung ito yung nakikita nyo. Okay lang ba sa mga taga Cebu? Okay lang ba sa mga biktima ng lindol? Biktima ng pagbaha? Tingnan po natin ang komento po ng mga netizens kung ano yung masasabi nila tungkol dyan. Ang sabi po ni Relan Nepomuceno, Blackpink in your area while baha in our area. Sabi ni Jack M. White, party-party is waving. Ay malamang. Sabi ni Marge Alfaro, mabuti pa si Pangulo, may party with Blackpink girls. Ang Cebu, baha na. Ewan ko lang talaga. Sa bagay, masanay na lang tayo. Malamang, kung ano yung galawan nila nung una, hanggang ngayon, ganyan pa rin yan. Sabi ni JBit RS, TF ng Blackpink is milyones. As in, milyones. Oo, sikat ba naman yan? Hindi naman pwedeng bigyan mo lang ng 5,000 yan. Sabi ni Niel Morales, Duran-Duran noon, Blackpink ngayon, and it costs hundreds of millions. Naku po, kung totoo man yan ha, naku talaga. Sabi ni Niel Morales po yan. Sabi ni Leonor Aper, simple ba yan? Simple yan. Ano ba naman kayo? Simple para sa kanila yan. Kayo naman plano pa lang naman yan tapos ngayon, pag-uusapan agad, baka mahiya naman ang Pangulo natin dyan. Baka hindi itutuloy yan. Sige kayo. Kasi sa panawagan naman, wala namang binanggit dyan na kasama ang Malacanang na magiging simple ang selebrasyon ng Pasko. May nabanggit ba na pati kami sa Malacanang, pati ang Pangulo na ganito simple. Wala namang sinabi siguro si Auntie Claire na ganun, di ba? Pero dito, sa nabalitaan po natin, ewan ko lang kung anong paliwanag na naman ni Auntie Claire dito. Kasi naman, si Auntie Claire lang naman ang magaling sumagot dyan. Kaya inaabangan ng karamihan si Auntie Claire dahil pag sumagot, talagang nakakatawa naman. Hanggang dito na lang. Thank you.